Hello! Good afternoon! So, nanggaling ako sa isang nap time. So, power nap kailangan dahil kulang sa pahinga. So, ngayon, share ko lang po sa inyo yung aking daily devotion for today. So, recently po na busy po ako dahil napakadami pong inaasikaso. At the same time, medyo maraming pinagdadaanan. Pero, carry lang po. 'Di ba? So share ko po, tuloy pa rin tayo sa ating mga Bible study, Bible verses. So, dito po tayo sa John chapter 1 verse 42. So ito yung na-encounter ni Jesus. Actually sa mga New Testament, Matthew, Luke, Mark, John, pare-pareho lang siya. Pero iba-iba siya ng magkaka-translate. So sa Book of John, dito talaga si Apostle John ang nagkakwento dito. So sa part na to, ito yung na-encounter na ni Jesus yung kanyang mga disciples. And nakilala niya si Andrew and Simon, kapatid ni Peter, and si Nathaniel. So dito sa part na to, nakilala ni Jesus si Peter. Si Peter ang kanyang first disciple, di ba? And actually kapatid din si Andrew. Pero si Peter, alam naman natin napaka-foundational character ni Peter. So sinabi dito, and he brought him to Jesus. Yan si Peter daw. Kasi si Andrew pala yung unang nakilala, kapatid ni Peter. So dinala niya si Peter para may meet si Jesus. So sabi niya, we have found the Messiah. So si Peter, alam naman natin na background, isa po siyang fisherman. Magkapatid ay fisherman. Kasi noong mga panahon po na yun lang ang hanap buhay ng mga tao doon. Either fisherman, ganyan ba, tapos iba, tax collector, marami. So ayan, sabi ni Jesus, tiningnan siya ni Jesus. Sabi niya, you are Simon, alam niya ang pangalan, Simon son of John, pati yung tatay. You will be called Cephas. Ibig sabihin po na Cephas ay rock sa Aramaic, which means Peter. So, kaya siya naging Peter, para pangalan talaga niya Simon. So, dito makikita natin yung ni Lord, yung intimacy, or yung parang He really knows us, every detail about us. He knows us thoroughly. Kasi siya ang creator 'Di ba? Siya ang lumikha sa atin. Alam niya lahat about us. And hindi even our own, even yung background mo. So dito parang nag-ano sa akin na 'di ba, which also me concludes na alam niya that this disciple is also the one that will betray him in the future. But this is also the same disciple na magiging importanteng mag-start ng foundation ng Christian church noon. Kasi si Peter ang nagtatag nito Nung si Lord Jesus ay nag-ascend na sa heaven, si Peter ang nag-start ng church. So, sila yung nag-propagate or nagpalaganap ng gospel. Kaya tayo nakakarinig ng gospel ngayon dahil nagtagumpay or talagang tinupad ng mga disciples yung mission nila for the Lord Jesus to witness and to evangelize. Yan nga, nakaka-touch to, no? Kasi, alam nga, parang, ibig sabihin nito, kilala kasi Simon, ano ba ang background ni Peter? Mangingisda siya. And parang dun sa Chosen na series si Peter maraming problems din sa buhay yan. Mahirap lang siya, meron siyang asawa, may biyanan siya, siya ang bumubuhay, and he is not, hindi enough, di ba, yung resources niya. So, simpleng mamamayan lang to. Walang pinag-aralan din, mga hindi nakapag-aral kasi nung panahon na yun. Pero nung sinabi ni Lord, you will be called, para bang ibig sabihin nito, once na nakilala mo ko, you will be transformed. You will have a new identity in Christ. Diba? So, Cephas is sabihin ng rock. Siya kasi, bakit ba to? Siya yung naging rock. Ang rock is parang foundation, core foundation ng Christian church noon. So, napaka-importante karakter ni Peter. Siya ang nagtatag ng sinaunang Christian church noon. So, hindi siya tiningnan ni Jesus in his past, yung kanyang mga failures, and even yung alam ni Lord na i-deny siya ni Peter. Pero still, pinili niya tong tao na to na to fulfill the mission for the Lord. Pinili niya to, 'di ba, to still be a disciple and be a servant of Christ. So, parang nag-strike sa akin to na may mga pagkakataon kaya na parang tayo, we identify ourselves because of what we are, of who we are, who we are in the past, ano yung mga nagawa mo, accomplishments mo, kung sino ka ngayon, ano yung status mo, ano yung
Ganun eh. Ganun, parang doon ka na-identify. And even ikaw, kinokondemn yourself mo for being just, ito lang ako eh, ganto-ganto eh. Hindi ko kayang mag-serve kay God kasi hindi ako mayaman or marami akong problema, ganto-ganto, hindi ko kayang humarap, wala akong lakas ng loob. So parang pero once na nakilala mo si Jesus, you will really be transformed. Ito yung sinasabi na total transformation from the inside out. 'Di ba? Ito na yung naging calling niya when he comes to Christ. So ganun din tayo. Yung kung ano yung past mo, kung ano yung present mo, kung ano yung buhay mo ngayon, kung ano man yung lapses mo, ano man yung yung mga bagay na wala ka ngayon. Pag nakilala mo si Lord, in a snap of a finger, mababago. Hindi man agad-agad, slowly but surely, it's worth it talaga pag nakilala mo si Lord, 'di ba? Ako, matagal na akong Christian, ang dami nagbago sa buhay ko. Hindi rin maganda yung past ko, hindi maganda yung background ko. Pero dahil kay Lord, parang assurance ko na pagka may time po na kinokondemn ako ng enemy, sinasabi ko sa sarili ko, hindi, anak ako ng Diyos. Nagkamali ako, yes. Pero lagi akong pwedeng bumalik. Lagi akong pwedeng mag-bounce back. I can always come back to the Lord. I have hope in Christ. 'Di ba? Yung ganyan ba? Meron kang identity na kay Jesus Christ ka eh. Anak ka ng Diyos, niligtas ka niya, namatay siya para sa'yo. So, that's enough for you to keep going and mag-persevere ka sa buhay. Kasi lahat naman po tayo nahihirapan. Walang taong hindi nagdurusa. Actually, hindi po halata, pero may pinagdadaanan kaming mabigat as a family. Pero I still praise the Lord. I still thank Him. I still worship Him. And of course, I still trust Him completely. Kasi saan ba tayo pupunta? Saan tayo tatakbo? Kundi kay Jesus lang. Kundi sa Panginoon lang. So yun nga, parang He knows us fully. He understands everything that we're going through. So we can come to Him directly and we can have hope that in our lives, talagang there's someone, yan, like si Jesus, ang ating Panginoon, He really cares for us. He loves us so much na napaka-intimate niya sa atin na gusto lang niya na to come, for us to really come boldly sa presence niya. I-admit ba that we cannot make it, na yung honest prayer na, Lord, nahihirapan ako, hindi ko kaya to. Kailangan kita, Lord. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Wala nang direction yung buhay ko. Ganun. So, itong part na to, I don't know kung ano yung naramdaman ni Peter. Kilala ako nito Tapos, hindi niya man to na-gets. Kasi si Lord napakalalim eh. Hindi niya na-gets yung sinabi ni Jesus na yan. Pero, alam ko, nung time na na-encounter yan, parang ito na yung start ng new life niya. Nung nakilala niya si Christ. So, tayo din ganun. Once we get to know Jesus, expect for a tremendous big change talaga, 'di ba? Kasi He will really turn your world upside down. Hindi ba niya mabago, maalis agad yung mga problema mo right now. Pero for sure, God will make all things new. We are already a new creation. And of course, pag anak ka ng Diyos, siyempre, God has a purpose for our lives. Meron siyang magandang plano. We may not understand everything right now, but in the future, maintindihan natin. We just have to hope. We just have to trust Him lang. And maging honest lang tayo na hindi natin kaya. Kasi we are really weak individuals. May mga pagkakataon na nagrarant ka, gusto mong, Lord, nahihirapan ako eh. Ang hirap magtiwala sa'yo. Mahirap magtiwala lalo na kung gulo-gulo ng sitwasyon. Parang ganyan din sa amin eh. Pero still, naintindihan ni God yun, ni Lord yun. Gusto lang niya talagang maging honest tayo, and still, we will choose to trust Him in spite of the difficulties which we face. So, I hope that you will never lose your hold sa kamay ng Diyos, and magpatuloy tayo na magtiwala sa Kanya. No matter how hard, no matter how painful, may we still have hope in the Lord. God bless!